Pamilyar sa ating lahat, pero exotic sa mga dayuhan. Kakaiba kasi ang itsura. Isa sa pinakamalaking prutas sa buong mundo. Medyo hassle kainin, pero pati buto, pwede. Ang prutas na kapag hilaw, gulay. Saan ka pa? Bugtong-bugtong. Baboy ko sa pulo. Ang balahiboy, pako. At dito raw sa mga puno sa Malvar, Batangas, matatagpuan ang kasagutan sa bugtong na yan. Langka. Pagsapit ng Marso, hitik na sa bunga ang 5,000 mga puno ng langka ni Kapitan Boy. Iba't iba ang laki at hugis. Ang isangang ito may habang 72 centimeters at tumitimbang lang naman ng 32 kilos. Ang senyales daw na hinog na ang langka kapag nilalanggam. Sa araw na ito, naabutan namin ang grupo ni na Elmer at Ronaldo na nag-harvest ng langka. Ito, kailangan natin ibalik ang sako para hindi pasukin ng insekto at masira, mabulok. Sa bawat sako, may nakamarkang letra, initial ng buwan kung kailan ito binalot ng sako. Para malalaman din nila yung pitsang ito kung kailan nila haharbisin. December 24, hindi ang ako nito mga March. At para masigurong hinog na, tinusok ang langka at kumuha ng maliit na parte nito. Pwede nating harbisin, madilaw na yung laman niya. Para hindi malamog bago tapyasin, tinatalian ito ng lubid at dahan-dahang ibinababa. At dahil dambuhala ang langka, kailangan may katulong sa pag-aani. Hinding-hindi ka nga raw malulugi sa pagtatanim ng langka. Dahil sa halagang 100 piso, pwede ka nang magkapuno ng langka. At bawat puno, pwedeng kumita ng 2,000 to 4,000 pesos kada harvest. Ay pag po kayo nagtanim niyan, langka, simula pa, mag-iintay kayo. Pag nabunga na po yan, wala na po kayong lugi diyan. Yan po diretso na. Ang bunga, continuous na po yan. Kahit sa tabi ng bahay, talagang bubungahan po kayo niyan. Ay dumami po dito ang langka dahil nga po napakagandang pagkitaan. Alam na namin kung paano ito pabungahin at angkop sa lupa namin dito sa barangay. Ang mga nakuhang langka ni na Elmer at Ronaldo, hindi sa palengke ang bagsak, kundi kina Aling Aida. Kinomisyon kasi sila ng malalaking kumpanya para maghimay ng langka na gagamitin sa mga ice cream at halo-halo. Tuwing Lunes, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, naghihimay sila ng langka. Talagang ang langka ay napakalaki ang katulungan sa mga taong walang hanap buhay. Dahil sila sa araw-araw na nakakapaghimay ng langka, ay kumikita rin naman ng ayos, napasuporta rin naman sa kanilang pamilya. Para mabilis ang trabaho, may nakatoka sa pagbibiyak ng langka. Sunod itong hinimay-himay. At saka ginayat. Kailangan po ay paggagayat, kailangan ay maayos at pantay-pantay. Kailangan din daw alisin ang itim na parte ng langka. Hinugasan ng langka. Para itong maging fresh. Inilagay sa plastic, pinalamig sa box na may yelo. Masaya naman kami dito, nagkukwentuhan. Pag nandito ka, wala pang pagod. Pag nakauwi ka, saka mo mararamdaman ang pagod. Sa ganitong hanap buhay, kumikita sina Aling Aida ng 6 pesos kada kilo ng nahihimay nilang langka. Kumikita ang kabuhayan din sa langka si Aling Tuding. Inilalagay niya ito sa paborito nating merienda, turon. Dahil sagana sa langka ang kanilang barangay, ang kanyang turon, mas marami raw langka. Lalagyan po natin ng asukal, espesyal langka, para mas masarap. Crunchy siya, tapos yung langka, lasan-lasa mo. Mura na, mabubusog ka pa. Sa presyong 10 pesos kada piraso. Dito sa barangay, ako lang po talaga yung lalagay ng langka sa turon. Gusto siya ng mga suki ko kasi nandun yung mabangong amoy at saka yung nakakagana sa turon. Nakatulong ito sa pang-araw-araw kong pangangailangan, lalo na sa mga pamgastusin sa bahay.
Ang kusinero naman ng barangay officials ng Bilukaw na si Kagawad Johnny. Specialty, ang minatamis na langka. Lalagyan natin ang asukal. Tapos ilalagay natin ang pandan. Matamis. Masarap. Tamang-tama lang ang timpla. Ang langka kapag hinog, prutas. Pero kapag hilaw, gulay. Ginagawa itong ginataang langka ni Kagawad. Lalagyan natin ng luya. Tapos lagyan natin ng sili, betsin. Tapos haluin natin. Ito ang ating langka. Haluin natin siya. Tapos ihulog natin ang gata hanggang sa siya kumulo. Ayos, naglalaban ng luya at sili, lalo yung gata. Lumalasa talagang langka-langka. Para sa mga taga-barangay Bilukaw, dito pa rin sa bayan ng Malvar, ang turing nila sa langka, super fruit. Ang aming pong vision ay lalo pa naming pagandahin ang aming produkto ng langka at makakuha pa kami ng mas magaganda pang variety para sa ganun ay lalong lumaki pa ang kita ng aming mga kabarangay. Ngayon, kung meron pong gusto mag-invest dito, ay talaga pong napakalaking tulong po. Punong-puno rin daw ito ng bitamina. It's good for the heart and blood circulation. May calcium siya for the bones. May vitamin C siya na nag-improve ng immune system. Prevents wrinkles and aging. May vitamin A siya for the eyes. So talagang superfruit siya. 10 taon nang naglalako ng taho si Mang Romeo nung nakaisip siya ng bagong paraan para maging mas mabenta ang kanyang taho. Nilagyan niya ito ng langka. Magluluto tayo ng taho with langka. Niluto ang arnibal. Inihalo rito ang ginayat na langka. Ang ordinaryong arnibal, Ito na po yung taho with langka. mas naging special. 10 to 20 pesos kada baso ang benta ni Mang Romeo ng kanyang langka taho. Every morning, ito yung breakfast na namin. Masarap yung langka. Usually kasi sobrang iba yung lasa ng asukal niya. Sabi ko parang may something. Pero masarap talaga siya. Masaya ako. Siyempre, yung customer ko, pabalik-balik din. Sabihin sa akin, Kuya, dito na bibili sa'yo eh. Masarap pala yung taho mo eh. Kakaiba daw ang lasa ng taho. May langka raw. Masarap daw ang taho nga may langka. Ang mga pinagdaanan ni Sally para rin daw langkang matinik at mabigat. Nalugi ang kanilang negosyo, namatayan pa ng asawa. At nun lamang nakaraang taon, nasunugan pa. Mahirap kasi lahat ng inipon namin doon lang napunta sa pagbibili uli at pagre-recover uli ng business. Pero sabi ko sa anak ko, wala tayong magagawa. Kasi kung hindi tayo magsusumika, paano tayo mabubuhay uli? Pero bumangon si Sally at ang isa raw sa mga nagsalba ng kanyang negosyo ang pagtitinda ng biko langka. Hindi kami nagpapatalo. Kasi yun ang ginawa kong motto sa buhay na don't allow the problem to put us down. Ito po ang ating mga kakailanganing ingredients. After natin mahugasan yung malagkit rice, ito na siya. Lalagyan na natin siya ng pangalawang piga ng gata, saka yung pandan leaves. Sasaingin na natin to for 30 minutes. Natin sa kawali. Pwede na natin siyang ihalo doon sa tinunaw nating pulang asukal. Para mas masarap ang biko, hinaluan niya ito ng langka. Talaga makukuha yung sa langka. Pwede siya i-partner sa kape. Pero heto ang talagang kakaiba. Langka na ginawang sardinas. Ang sarap. Para siyang sardinas talaga. Meron itong iba't ibang flavors. Langka sardines, Spanish style, with olive oil o chili oil. Meron ding corn oil. Pero wala talaga itong sardinas o isda. Purong langka. So yung hilaw na langka, lagay mo siya sa isang kaserola, lagay mo siyang konting tubig,
Papalambutin mo siya. Lalagyan mo yung iba-ibang spices. Lagyan mo rin siya ng isang pirasong laurel. Tapos, lagyan mo yung oil na gusto mo. Ang hilaw na langka, ang ginagawang parang sardinas ni Ferch. Noong November 2016, meron kasing ginaganap na festival ng mga vegan. Pakita sila ng maiksing video na pinapakita yung totoong proseso sa paggawa ng pagkain na galing sa hayop. And nagkataon naman ng time na yon, kasama sa audience yung 2 anak ko. So from that time on, ayaw na kumain ng mga anak ko ng mga pagkain na galing sa hayop. Naisipan daw niya ito dahil napakasustansya ng langka. Sayang naman daw kung hindi ito gawing ulam. Sa samot-saring luto, timpla at pakinabang sa langka, walang duda, ito'y langkatulad. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.